Alright, what's up sa inyo mga kababayan? So ito pong pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong matinding patama nito, etong pasimpleng patama itong si Boboy Villar dito kay Master Joey De Leon mga kababayan. At dito matatalakay din natin yung nangyari dun sa segment ng Cheese Spaghetti na kung saan masasabi natin na napahiya ng matindi mga kababayan itong si Banat Bay. At masasabi din natin napahiya si Banat Bay kay Yorme. Pero bago natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like etong ating live streaming na ito at huwag niyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit niyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live ng mga ganitong klase ng video. Ayun, mega shoutout po ha! At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok ng mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po, or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Yung ating pag-uusapan mga kababayan, dito tayo magsisimula sa pagmumukha ni Banat Bay. Hindi, sa totoo lang mga kababayan, hindi dapat ako magla-live. Kaso nga lang may mga nakita tayong video na kung saan mga kababayan talagang masasabi natin na talagang mismong yung programa na or yung segment na ng Tape Bulaga ang nagbaon sa kasinungalingan ni Banat Bay. Bakit? Kasi kahapon sa Cheese Spaghetti mga kababayan, actually nung isang hapon pa ito, may nakita tayo dito na magpapatunay na nagsisinungaling talaga si Banat Bay. Ano po, na basta lang makapira, basta lang makagawa ng video para lang ipagtanggol yung kanyang bossing. So ito, i-play muna natin itong kay Banat Bay. Sabi ko, bakit wala ka security? Pwede ka naman mag-security. May mga kung hindi man security yung police, mga bouncer. Ito nga pala si Manuel Beck, ang camera 2 ng Cheese Spaghetti. Ito naman si Tata, ang aming bouncer ni Yorme. Wait lang, ba't parang putol yung mga ulo nila? Sala yung pagkaka-edit ko, sorry mga kababayan, mga putol yung ulo nila. O hindi ko to pinugutan ha. Wait lang, liitan lang natin. Kasi parang mga putol yung ulo nila. Liitan natin tapos sabaan na lang natin to. Ayan. Kasi parang putol yung ulo nila mga kababayan eh. Ito. Alright. Yan. Para hindi naman sumamalob sa atin na Banat Bay. Yan. Ito, ulitin natin. Sabi ko, bakit wala ka security? Pwede ka naman mag-security. May mga kung hindi man security yung police, mga bouncer. Ito nga pala Sabi ni Kuya Brickong, pera lang yan. Ay bakit Kuya Brick, naaamoy mo na ba? Ay, mega love shoutout ha. Ma'am Lisa Garcia, King Vlogs. Ay, thank you po. Pakape lang po ito. Ay, thank you po sa pangkape ha. Ay, yung mga nagbibigay dyan ng pangkape, maraming salamat po. Thank you po sa inyo. Thank you po. Si Kuya Brickong talaga, puro kalokohan kayo ha. Putulin na yan. si Manuel Beck, ang camera 2 ng Cheese Spaghetti. Ito naman si Tata, ang aming bouncer ni Yorme. Tandaan nyo ang kulay ng damit ng mga bouncer ha. Kulay puti. Tandaan nyo po ha. Baka mamaya malito kayo sa makikita nyo. Ang bouncer ni Yorme at ni Boy. Actually, parang si Kuya Dada nga yung humawi ng kamay ni ate, pero di na natin isasali yun. Baka mag-viral pa. Sabi ko, So anyway mga kababayan, ito na, punta na tayo sa topic natin. Kung makikita nyo, di ba, sabi ko nga sa inyo, basta lang may pagtanggol ni Banat Bay yung kanyang bossing. Pero hindi niya alam mga kababayan na talagang mismong yung Cheese Spaghetti na ang nagdidiin sa kasinungalingan nitong si Banat Bay. So tingnan natin na itong video ito mga kababayan. Yan. Hello po. Wait na lang ha. Kung makikita nyo mga kababayan, yung nakaganon o yung nakatibang ganon, yung nakaganyan niya, nakaganyan ha. Kung makikita ninyo, etong si kuyang to, yung nasa may banda, yan nakaputing yan. Bouncer po yan. Uulitin ko, ang kulay ng damit ng mga bouncer ni Yorme, mga puti. Bilangin natin. Hello po. Ito. Kung makikita nyo dito sa part na ito, yung isang matabang lalaki, isa. Tapos sa likod, dalawa. Tapos meron pa sa gilid, 3 bouncer na malalaki ang katawan ng kasama ni Yorme. Tapos sasabihin ni Banat Bay, pumapasok daw si Yorme sa iskinita sa mga nasusugod bahay nila nang wala daw pong kasama na kahit isa man lang na producer ng
Tape Bulaga. Pero ito na nga yung isang patunay mga kababayan, kita nyo ba? Ito dito sa part na ito. Hello po. Ayan o. O diba? O isa. Hello po. May apat na Nanay, tato. nanay, ingat po kayo, nanay. Baka po... Sabi ni Buboy, nanay, ingat po kayo nanay. Baka kayo po ay maalisan ko ng mic, de joke lang. Anyway mga kababayan, eto kasi yung isang patunay talaga na talagang si Banat Bay, yung sinasabi ni Banat Bay, hindi dapat natin pwedeng paniwalaan. Bakit? Kasi unang-una, yung ginagawa talaga ni Banat Bay para ipagtanggol yung kanyang bossing, talagang gagawin niya lahat yon. Kasi nga naman, eto para sa akin na in my own opinion, pag hindi na kaya nung kanyang bossing yung mga paliwanagan, mga kababayan, si Banat Bay na yung underdog, hindi naman underdog, kumbaga pinaka parang lumalabas para mangagat. Para tumahol mga kababayan, gano'n na lang. Ang problema nga lang kay Banat Bay kasi hindi siya nagre-research kaya napapahiya siya minsan doon sa kanyang mga ibinabalitang inilalabas. Lalo na ngayon, since alam nga natin na mainit ang usapin pagdating sa noontime show, pagdating dito sa hindi pagkakaunawaan ng TVJ at saka ng Tape Incorporated, kung makikita ninyo kada paliwanag ni Banat Bay patungkol sa hindi pagkakaunawaan ng TVJ at ng Tape Incorporated, laging naka-off yung kanyang comment section. Bakit? Kasi takot siyang mabatikos mga kababayan dahil alam niya sa sarili niyang mali yung ibinabalita niya. Attack dog! Sabi naman mga si Kurunzaki, attack dog daw. Sabi naman ni Kuya Brick Ong, hindi underdog, mukha siyang dog. Ay, sobra kayo. Hello po. Ulitin pa natin, last one. Kita niyo ba kung gaano Hello po. kaganda dito? Nanay, nanay, ingat po kayo, nanay. Baka po... Ay, ito. Grabe yun. Puchol! Uy, yung ito cotton candy. Hello po. Grabe mga kababayan, ang daming bouncer ni Yorme, 4. Ang lalaki ng katawan. May labrador na may bulldog po tayo. Anyway mga kababayan, so yan lang naman yung pambara natin kay Banat Bay doon sa kanyang mga kasinungalingan na inilalabas. So punta naman po tayo dito sa next topic natin. Itong live natin ngayon medyo mabilis lang to. Hindi to aabutin ng 1 hour, huwag kayong mag-alala. So anyway, punta naman po tayo dito sa simpleng pahapyaw or simpleng banat nitong si Boboy Villar dito po kay Master Joey De Leon. So panoorin natin itong isang video ito. Ito. Kahit na si Limbling sari-sari store lang po para sa asawa Sari-sari ko. store. Ang gusto mo, ba't may pwesto kayo sa bahay? Ngayon po pwede Ang kwento dito mga kababayan, habang nasa G sa Getly itong si Yorme at saka itong si Buboy, may nakita po silang nagtitinda ng yung parang bulak na matamis. Cotton candy mga kababayan. So ngayon, na-interview nila at eto yun. Pakinggan natin yung sasabihin ni Buboy dyan mamaya. Kagan po din sa amin. Talaga? So i-renovate mo lang ng konti yung bahay, pwede ka na maglagay ng paninda. Yung sa may tindahan po, pinaglalatag po kami din kasi minsan. Yung asawa po minsan, nagtitinda po doon. Gawa po yung nag-uulan, wala po magbabantay sa bata. Nag-ano po. So gusto mo, habang nagaganito ka, meron yung asawa mo, Yung kakitaan din po. sari-sari store. Opo. Sari-sari store. Yun ang pangarap mo talaga. Gusto mo yung pangarap. Sana all niyayakap. Hindi sa po. Kaya lang hindi mo magawa. Wala po. Hindi ka ba nakakapag-ipon? Wala pong iba. Talagang ano lang, tinatagit mo lang araw. Ayan, ginaya na rin si Aling Puring. Hindi nga, eto nga Kuya Brick, sana all na lang niyayakap. Sana all pinipili. Araw po. Taga-taga lang po araw-araw. Yorme, kanina ko pa po Yan. Pakinggan nyo ha yung salang tirada nitong si Buboy. Alam mo Buboy, sa totoo lang naaawa ako sa'yo. Kasi dito sa sinabi mong to, maraming kasinungalingan na lalabas patungkol sa'yo. Sa totoo lang. pansin. Bakit po, babira po kasi ako makakita na parang lalaki po Taga-taga lang po araw-araw. Yorme, kanina ko pa po napapansin. Bakit po, babira po kasi ako makakita na parang lalaki po umiiyak, Yorme. Kasi ako, Yorme, hindi ako naiyak eh. Kuya, may pinagdadaanan ka po ba? Baka may gusto kang i-share sa... At tingnan nyo ha, dito kung tutuusin, kung normal na manonood lang yung nanonood dito mga kababayan, hindi nilang mapapansin yung simpleng patama ni Buboy dito. Ano po, kasi ang sabi niya, bihira lang siya makakita ng mga lalaking umiiyak.
At siya, hindi siya umiiyak mga kababayan. Alam naman natin na yung pag-iyak ng isang tao ay parte ng ng kanyang emosyon. Mga kababayan, at kung makikita ninyo, di ba, sa mga nagdaang interview ni Master Joey De Leon, di ba, panay-panay iyak itong si Master Joey De Leon dahil nga alam niya sa sarili ng kanya yung siya yung nawalan, mga kababayan, sa madalit salita. Alam niyang kanya yung pilit kinakamkam nung kabilak na pagmamay-ari niya. Ngayon mga kababayan, kaya na, ay may galap shoutout Ma'am Cherry. Ngayon mga kababayan, ang pinupunto dito ni Buboy, kung normal na manonood lang yung nakapanood dito, hindi nila mahalata. Pero tingnan nyo yung tingin na ni Buboy at saka ni Yorme. Tingnan nyo yung mata ni Yorme mamaya. Ay, wala naman po natutuwa, alam po napili ako. Yaya, pagmasdan nyo. Ano yan? Kasi kaya rin ng bahay ngayon. Kaya problema sa bahay. Daming problema sa bahay. Daming problema sa bahay.